Kada taon nakakakuha ng unmodified opinion galing sa COA ang Vice President's Office. Ibig sabihin, walang anomalya sa paggagasta ng pera galing sa kaban ng bayan si VP Sara. At hindi lang po yan ngayong taon. Mula nung siya ay umupo bilang Vice President, meron na po siyang unqualified opinion. Kaya nga po, yan ay pinasisinungalingan yung paratang na guilty ng graft and corruption itong si VP Sara. Attorney, sa ika-4 na sunod na taon ay natanggap po ang unmodified opinion ng Office of the Vice President mula po sa COA. Gaano po ito kahalaga po? Napakahalaga po yan kasi kada taon nakakakuha ng unmodified opinion galing sa COA ang Vice President's Office. Ibig sabihin, walang anomalya sa paggagasta ng pera galing sa kaban ng bayan si VP Sara. At hindi lang po yan ngayong taon. Mula nung siya ay umupo bilang Vice President, meron na po siyang unqualified opinion. Kaya nga po, yan ay pinasisinungalingan yung paratang na guilty ng graft and corruption itong si VP Sara. Sa usapin po ng transparency and accountability, sapat na ho ba itong COA opinion para masabing maayos po ang pamamahala ng isang ahensya? Well, sabi po ng Korte Suprema, kapag technical ang pinag-uusapan gaya ng accounting na paggasta ng taong bayan, courts will defer to the decision of administrative bodies at sa ganitong punto, dahil ang pinag-uusapan ay ang tamang paggasta ng budget galing sa kaban ng bayan, the courts will respect and should defer to the findings of the Commission on Audit. Opo. At possible ho ba ito magagamit during impeachment trial ng depensa, attorney? Of course, dahil ang paratang ay graft and corruption dahil sa paggagasta ng confidential fund. Pero yung mga taon na yon, kung hindi ako nagkakamali, 2023, 2024, meron na rin ang qualified opinion ng Office of the Vice President. Opo. At doon po sa panukala naman ng nasa prosecution panel na gusto nilang buksan nga yung BIR box, ano naman po ang inyong reaksyon po doon? Well, una-una, yung buwis na binabayad natin cannot prove anything. At sa aking paningin, yan ay immaterial, irrelevant, dahil kung ikaw ay guilty ng graft and corruption, sabihin nila, paano nangurakot, anong ebidensya na pangungurakot, pero ang tax forms, yung mga income tax payments, wala pong patunayan, hindi po yan magpapatunay ng pagiging isang kurakot ng isang naninilbihan sa gobyerno. Opo. At yung isa pa, na gusto pa nilang gawing witness yung sinasabing si Mary Grace Piatos. Ano naman po yung inyong masasabi po doon? Ay, hindi naman nila kilala kung sino si Mary Grace Piato, paano nila mapapatistigo. At yan po ay labag doon sa konsepto ng confidential funds na dapat ay protektahan ang mga confidential sources na pinanggagalingan ng impormasyon para nga maiwasan yung mga nangyayari ngayon sa ating lipunan kasama na po ang barilan sa loob ng ating mga eskwelahan. Opo. Sa sitwasyon po ngayon ni Senator Marcoleta, possible ho ba na makaapekto rin ho yan doon sa iba pang mga senador na nag-iisip na baka sila na po yung susunod kapag hindi po sila sasapi doon sa bagong majority? Mula pa sinasabi ko, lahat ng ginagawa ngayon ng administrasyon para takutin ng mga senador na bumoto pabor para sa pagtatanggal kay Inday Sara Duterte. Sinimulan nila kay Bato de la Rosa, sinunod si Jinggoy, sinunod si Cheese, si Villanueva, at ngayon naman si Marcoleta. So hindi ako magtataka kung magpapatuloy sila kay Bongo at ang pagkatapos niyan ay yung magkapatid na Bilyar dahil matagal na lang sinasabi na mayroong mga gawaing illegal itong magkapatid na Bilyar. No? Hanggang hindi nila matakot ang mga senador para bumoto laban kay VP Sara. Pero alam mo, pag ang mandato mo galing mismo sa taong bayan at kasing laki ang mandato mo, kung ikukumpara sa mandato ng nakapong presidente, hindi ka basta-basta magpapasupil. Dahil alam mo na suportado ka ng taong bayan, tingin ko yan ay magbubumirang sa kanila at lalong maging independyente ang ating mga senador. Pero sa tingin po ninyo, attorney, magtatagumpay ho ba ang bagong majority na maabot po yung threshold upang ma-convict po si Sara? Sa akin po, imposible na.
imposible na. Unless ibababa nila yung numero na sinasabi nila ng 2/3 para makonvict si Inday Sara Duterte na wala naman po legal na basihan, no? Pag pinagpilitan po nila yan, baka lalong mapabilis ang pagtatanggal kay Marcos Jr. bilang presidente. Opo. Attorney, masingit ko lamang po itong bagong balita din na opisyal lang idineklara ng World Bank yung Pilipinas bilang isang upper middle income country. Gaano ho ba ito kahalaga sa ekonomiya at imahe po ng Pilipinas? Well, yan po ay taliwas doon sa mga survey na sinasabi ng taong bayan na mas nagugutom ngayon ang taong bayan dahil nga walang pulisiyang pinapatupad ng gobyerno para itaas ang antas ng kabuhayan ng nakakarami. Siguro po dahil yan ay per capita, lalo lang yumaman ang mga bilyonaryo at trilyonaryo sa Pilipinas at lalo naman naghihirap yung mga maralita. Opo. Pero ano yung possible na magiging epekto po niyan, attorney? Malapit na yung SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito'y ba'y magiging bahagi po ng kanyang report para sa taong bayan? Siguradong sigurado kay pagyayabang niya yan, pero yung sakit na nararamdaman ng mga mahihirap sa kanilang sikmura dahil wala silang makain, yan pa rin ang pakikinggan ng taong bayan. Dahil yan ay nararamdaman, hindi lang naririnig. Opo, kasi maraming mga economic analyst, mga ekonomista nga ang nakakausap po natin, sinasabi wala na daw bumabagsak na po yung foreign investment, wala na po mga mamumuhunan talagang interested na mamuhunan dito sa bansa dahil sa mga issue ng corruption, sa marami nagugutom. Pero here comes na ganito po yung resulta ng World Bank. Paano po nila ito nag-gauge, no? Ang ganito pong pagkilala? Well, tinitignan lang nila yung datos. At ang datos naman talaga, po pwedeng magdinlang sa tunay na kalagayan ng sikmura ng mga mamamayan at tingin ko yan nga ang nangyayari ngayon. Opo. So anyway, gaya na aking sinabi, hindi lang naman reports ng World Bank ang magiging basihan ng taong bayan kung talagang nagtatagumpay ang gobyerno para supilin yung ating problema pagdating sa kagutukan. Opo. Okay. Attorney, nandito po si Partner Admar para po sa mga karagdagang katanungan po sa inyo. Yes, Sa inyo. Partner Admar. Opo, magandang hapon po, attorney. Ito pong Yes. sinabi ng World Bank, hindi po ba parang same as useless pa rin? Kasi mataas din yung presyo ng bilihin eh. Alam mo, yang sinabi nga ng World Bank, numero lang yan. Pero ang katotohanan, unang-una, ang piso ngayon, ang pangalawa sa pinakamalakas o matinding pagbagsak sa balor, no? Halos wala na talagang value ngayon ng peso kung ikukumpara mo, hindi nung panahon ng Marcos Sr., kung hindi ng panahon ni Tatay Digong, no? Pangalawa, kulelat na tayo pagdating sa direct foreign investments, no? Wala nang namumuhunan sa atin. Pangatlo, pinakamahal ang kuryente natin, pinakamahal ang ating gasolina dito sa ating lugar ng daigdig. Sino ngayon ang mamumuhunan sa Pilipinas? At pag walang bagong namuhunan sa Pilipinas, wala talaga magiging trabaho ang ating mga mamamayan. At saka ang tingin ko, mas accurate na gauge sa antas ng kabuhayan, yung self-rated poverty levels ng ating mga mamamayan. At nakikita natin na karamihan ngayon ng ating mga mamamayan ay gutom. Kaya sa akin, sampal sa katotohanan, yung ganyang datos na napapakita para bagang yumayaman ng Pilipinas, ang katotohanan ay yumayaman lamang ay yung mga cronies ng pamilyang Marcos at ang pamilyang Marcos mismo dahil nasa korupsyon. Opo, dito naman po sa issue po ng flood control projects kasi may balita ngayon na gagamitin daw po itong testimonya ng 8 sa tinaguriang Brave 18 para sa case build-up laban dito kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Ano pong masasabi niyo po rito na gagamitin na ng Ombudsman pero panay ang paninira naman noong nagkaroon ng investigasyon yung kabilang block ng Senate Blue Ribbon Committee, attorney? Well, alam niyo, selective justice yan. Bakit hindi rin nila gamitin yung testimonya ng whistleblower na siya mismo nag-deliver ng mga mali-malitang pera
dala pa ng isang pribadong eroplano sa tahanan mismo ng presidente at walang iba kung hindi si Sandro Marcos ang tumanggap ng mga mali-malitan nilang mga delivery. So sa akin, selective justice po yan. Hindi po pwede na paniniwalaan ang testimonya ng Brev 18 plus 4, pero babaliwalain naman yung testimonya nila kapag ito ay nagdadawit na sa pinakamataas na opisyales na alam naman nating lahat dahil yan ay sinabi na ni Zaldico na siyang nag-utos dito sa Brev 18 na mag-deliver ng mga malimaleta na siya mismo ang nag-deliver ng 25 billion dyan kay Marcos Jr.